Dapat mong alamin kung ano ang nakakapagpa-stress sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Alamin ang nagpapa-stress sa iyo at tingnan ang reaksyon mo. Halimbawa, kapag nai-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag nai-stress ka, mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano aalisin ang mga nakakapagpa-stress sa iyo. Kung imposible, gumawa ng mga paraan para mabawasan ang epekto ng stress sa iyo. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o aayusin ang schedule mo. Baguhin mo din ang pananaw mo. Baka ang nakakapagpa-stress sa iyo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Pwede mo itong pag-isipan. Huwag agad isiping masama ang motibo ng iba. Halimbawa, may sumingit sa iyo sa pila. Kung iisipin mo ang kabastusan iyon, talagang maiinis ka lang. Bakit hindi mo isiping may maganda siyang dahilan? Malay mo, tama ka. Tingnan ang positibo sa isang sitwasyon. Kung matagal kang maghihintay, halimbawa sa doktor o sa airport, mababawasan ang stress mo kung magbabasa ka o gagawin ang ilang trabaho habang naghihintay. Lawakan ang pananaw mo. Mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin kung ang problema ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ito sa hinaharap.